kasolar. So andito kami ngayon for update dito sa ating power inverter na 3 kilowatts Samdon. So last week nagkaroon to ng error at mayroon tong error dito sa ating screen na code error 12. Kung makikita natin sa ating manual, kung kayo ay nakasandom, so kontrabar yan. So it means yung problema niya po ay sa loob na ng kanyang inverter. So it's better you can contact the supplier. So mga kasolar, at maya papakita ko sa inyo yung parameter settings ng ating 3 kilowatt Samdom inverter. So ayan, samahan nyo ako ngayon mga kasolar. This is Billy Palit Vlog. Thank you very much. So, ito na mga kasolar, yung ating continuous ng ating video kanina. So ayan po yung ating breaker para sa mga AC. Ayan po mga kasolar. So maglagay kayo ng ESPD para sa surge protection device sa ating AC. Ito yung AC input ng ating inverter. So galing sa grid yung AC nya. So ito ay ating breaker para sa AC output ng ating inverter. So AC output, so pumunta na po siya dito sa ating ATS at ayan po, nakikita nyo po yan. Yan po yung output ng ating inverter. So makikita nyo, normal na po yung kanyang supply light indicator. Yan po ay solar. So ito po sa kabila, yun po ay galing sa grid, no? Reverse po yan. Pag nagpunta dito yung light niya po mga kasolar, is naka-grid po tayo yan. Ayan po mga kasolar yan. So ngayon, ang magiging normal na po natin ay yung solar. Emergency natin yung grid. So ayan po yung mga kasolar. So makikita nyo po yan ay naka-on yung ating normal para sa ating solar. So nakabit din tayo ng watt meter. Ayan, so makikita nyo po yung reading nya. At dito sa screen ng ating power inverter ay hindi magkalayuan po yan. So ayan po, 195 watts. So ayan po yung gamit na 110 kilowatts hour, no? Ayan po to 30 volts, 60 Hz at yung power factor niya po, ayan po, at yung amperahe. So dito naman po sa side na to, dito po tayo naglagay ng ating para sa solar panel na breaker. So mayroon din tayong kinabit na SPD surge protection device para sa ating solar panel. So kung makikita nyo po mga kasolar, pinadaan po namin yung ating PVC dyan sa kisame, nagbutas kami at papunta na po yan doon sa ating solar panel. So ito po yung cable 3, naglagay tayo para medyo malinis. At ito po yung ating battery terminal ng ating inverter. So papunta na po yan dito sa ating MCB, DC MCB na 125 amperes ng ating battery. Dahil yung battery natin is 250 EH 24 volts 1 solar. So power wall po siya mga kasolar, life of 4 battery. So kung mapapansin nyo, at mayroon tayong 6,400 watt hour, no? Kilowatt hour, no? So itong 1 solar power wall mga kasolar na life of 4, mayroon din yan ditong battery, no? On off yan para sa ating battery. At yung makikita natin yung digital voltage meter, no? Yan. At ito yung kanyang terminal. Make sure na pagkabit natin ay dapat higpitan din natin itong mga terminal ng ating battery at lagyan natin ng cover para mas safe siya mga kasolar at maiwasan yung karoon ng leakage ng ating battery. So ito po yung MCB nya, pumunta na dito at ngayon naka-power up na. So ito pala yung dating nakakabit sa kanila mga kasolar, 100 AH na lead acid at mayroon tayong 1 solar toroidal power inverter 12 volt system. So ayan po yung kanyang mga breaker at yun po yung PWM controller nya. So ito po mga kasolar ay iyan na po yung kanyang circuit panel board at nandyan lahat yung main at mga circuit breaker para sa mga aircon, ref at sa mga ilaw. Nandyan na po yan lahat mga kasolar.
So kaya ayan po, gumagana ang ating TV, electric fan, at yung ref natin 24/7 po yan mga kasolar. So last week pagana sila ng aircon at sabay po yung ating oven saka yung heater natin. So papakita ko sa inyo mga kasolar ang ating parameter settings. So ganito po yung pagsiset ng ating 3 kW sandom. So ayan po mga kasolar, mayroon tayong 206 watts, 6%. Ibig sabihin po niyan, yung load po natin ay 6%. Meron po tayong 207 watts. So ito yung up and down na arrow, at meron tayong on off at yung function. So means nakikita nyo yung light na to ay yung ating inverter, yung nagsusupply na sa ating system ng electrical. No, kaya nakasolar na tayo. So makikita nyo itong battery indicator light. So it means gagana po siya pag magcha-charging siya po mga kasolar, no? So pag may fault, magre-read to mga kasolar. So pag lubat na to, so gabi, kailangan magcha-charge si grid at iilaw tong ating AC indicator light. So dito po yan, pindutin nyo sa function button, long press nyo mga kasolar. Ayan, yung E0 yan mga kasolar. Yung gusto nyo pong i-set siya sa battery mode at AC mode, so i-press nyo lang to ng saglit. Ganyan, ayan, gagawin nyo po yan, gagibon nyo ng D1. So pag D1 po yan mga kasolar, yan po ay grid, no? Naka AC mode siya. So ngayon ay nilagay natin sa D3 para ano yan, yung ano natin ay battery mode. So ngayon lilipat mo, pipindutin mo ulit yan. Ayan, nag-blink na po yung ating E0. So pipindit tayo sa arrow down and up. Dito tayo sa down, E9. So yung E9, yun yung pag-set ng ating voltage output. Pwedeng gawin natin yan ng 220, 230 hanggang 240 volts. So madali lang po yan, ganun lang gagawin nyo. Press nyo lang itong function button, tapos lilipat yung blink dito. Pwede nyo na po siyang iset. Tapos pag babalik nyo naman dito, pe-press naman po kayo dito ng konti, babalik po siya sa A9. So ngayon pag lilipat nyo, press down. Ayan yung A8. Yung A8 natin yan mga kasolar, yan po yung hertz ng ating battery, ng ating inverter, no? 60 hertz yung A8. Press natin E7, 22.0 volts yung ating recovery voltage ng ating battery. Ito po yung A6, so yung 26.4. So pag floating voltage, parehas po yan. At E5 ay ating choice po natin yan, same din yan sa A7. Then A4, yan po yung ating 21 volts, yun po yung low voltage natin, no? Yan po yung 21 volts natin. So magka-cut niyan at magcha-charge siya. So ito po yung A3, 27.6, pwede natin i-set yan sa 28 or 26.7 or 27.6. So sa ginawa ko 27.6 at sa A2 ay 28.4. So ayan po yung A2. So yung A1, ayan po A1 mga kasolar, yan po yung sinasabi ko sa AC input ng ating inverter, na just in case makulimlim at gabi na at malakas ang gamit natin, ay yan po yung charging current niya, maximum charging current, mayroon tong C6 hanggang C1. So pag C6 I mean 30 amperes maximum current yung charging niya. So nilagay lang natin sa C1 para kunti-kunti yung kanyang charging at hindi masyadong malakas sa konsumo ng ating grid. So ayan po indicator natin. So still nakakonect po siya sa ating battery. So pupunta sa ating load. Ngayon po ay nakasit po tayo sa battery mode. So yung sa C1, sabi ko mga kasolar, yung gagawin nyo lang, ayan C1, kung gusto nyo lilipat yan, papakita ko po sa inyo, press nyo lang tong function button. Ayan. So hanggang po yan sa C6. Ayan. Kung gusto nyo mabilis mag-charge at mabilis mapuno yung battery, pwede nyo ilagay yan sa C3, C4,
C5 hanggang C6. So ngayon babalik yan sa C1. Ayan, C0 and C1, no? Yan po yung C1 niya mga kasolar. So okay na ako dyan mga kasolar kasi medyo konti-konti lang yung kanyang charging galing sa grid. So ganun lang yan mga kasolar yung kanyang parameter settings ng ating 3 kW Sundom inverter. So ayan na po yung load niya, no? 294 watts, 9%. At ito yung kanyang temperature. Ayan yung sa PV. Ayan po yung sa PV niya, voltage at 85.7, 3.5 amperes. At yung PV natin, yung sa harvest natin, so 307 watts. So 60 amperes. Ayan po yung output niya is 230 volts, 60 Hz. Ito yung input natin, 230, 60 Hz din po yan mga kasolar. Babalik na po yung battery natin is 28.2, is 100%. So yan yung load natin, 9% lang mga kasolar. So ang ating inverter ay mayroon niyang capacity ng 150 volts yung PV volts input niya po, no? At mayroon niyang capacity na 1,800 watts sa ating solar panel. So yung solar panel natin, pwede natin magkabit tayo ng apat na 470 watts or apat na 430 watts na solar panel. So pag 500 to 550 watts, so much better, tatlo lang po yung ikakabit natin mga kasolar. So papakita ko yung ratings niya, po, ayan po yung kanyang rate ng inverter. So ayan po. Yung peak power natin is 3,000, di AC 230 volts, battery 24 volts, at yung AC input natin AC mode, andyan po lahat. Ayan po yung 150 volts, yung ating PVRE. Yung MPPT natin sa charging is 60 amperes, no, 120 volts. At yung ating maximum PV change current is 60 amperes. At yung PVRE power natin, yan po yung sinasabi ko mga kasolar, 1,680 watts. So wag po tayo lalagpas dyan dahil ay magkakaproblema ang ating inverter. Pwede pong magkaroon ng problema ang ating inverter at masira yung kanyang mga MOSFET para sa AC and DC system. Kaya yan po ay makikita lang natin kung magsisit up tayo. Dito tayo base sa kanyang plate, nakikita natin yan kung ano nakalagay. Much better sumunod tayo sa ating supplier. Yung ating Powerwall 250 AH. So itong kanyang Sundom ay pwede rin to sa lead acid. So depende sa client at depende sa gusto nyo at sa computation ng load. Kung gusto nyo ay Powerwall na Life Opor, medyo mahal-mahal din siya mga kasular, pero mas solid at mas maganda. Napakaganda at napakakunat ng ating battery na to. So last month ay nakapag-install din tayo ng 3 kW Sundom. Ay yung ating battery ginamit ay BYD 250 AH 24 volts din. So far ngayon ay dati yung bill nila ay 10,000. So ngayon nakapagbayad na lang sila ng 6,000. So maybe next month ay bumababa pa po siya. Depende na po yan sa ating gamit. Dahil po yan sa ating renewable solar energy. So ayan po mga kasolar, yung 1 kilowatts, yung pinapagana niya lang po ay yung ilaw at yung ibang saksakan na separated. Yung AC mode po niyan ay galing na po dito yan sa ating AC. Nandito po yan, galing, pumunta na po yan doon. At pag nakapag-AC mode to, nag-charging to ng AC, yung galing niya pong AC ay galing na po dito sa ating 3 kilowatt na Sundom inverter. So lahat po dito ay solar system na. So maraming salamat mga kasolar. Hanggang sa muli, this is Binli Pali Vlog. Thank you very much.